Si Toto ay isang napakalakas ngunit sobrang mahiyain na bayani na nangangarap talunin ang Demon Lord kasama ang isang party na puro magagandang babae. Ang hindi niya alam, mga assassin pala ang tatlong babaeng ito, at bawat isa sa kanila ay may sariling dahilan para patayin siya. Sa kasamaang palad para sa kanila, hindi tumatalab kay Toto ang kahit anong biglaang pag-atake dahil saksakan siya ng lakas. Hanggang sa unti-unti na silang nagkakagusto sa kanya. Kaso, si Toto naman ay sobrang mahiyain para mapansin o kayanin ang atensyon nila. Sa malalim na bahagi ng Demon Realm, binibigyan ng Demon Lord ang anak niyang si Seal ng pagsubok para kilalanin siya bilang ganap na adulto. Sinasabi niya kay Seal na sa lahat ng heroes na gustong pumatay sa kanya, may nakita siyang isang lalaki na kakaiba ang lakas. Inaatasan niya si Seal na patayin ang hero na iyon ng mag-isa, at kapag nagawa niya, kikilalanin na siyang adulto at magiging susunod na tagapagmana ng trono. Ibinibigay ng Demon King ang lahat ng impormasyon tungkol sa target niya. At agad na lumipad si Seal, iniisip na hindi big deal ang pagpatay sa isang hero at pwede pa siyang magsaya sa human realm habang ginagawa yon. Samantala, sa isang lungsod ng tao, tinatanggap ni Anemone, isang kilalang assassin, ang bayad para sa huling misyon niya. Binibigyan siya ng tauhan niya ng panibagong trabaho, patayin ng isang hero. Pero kailangan daw niyang magbihis bilang isang pari habang ginagawa yon. Sinabi niya agad na hindi siya papayag kahit magkano pa ang bayad. Ngunit nang marinig niyang ang reward ay 1,000,000 gold, mabilis siyang nagbago ng desisyon. Sa kabilang banda, nandoon si Goa, isang dominatrix na mahilig gawing alaga ang mga malalaking macho na hindi tumatagal sa mga teknik niya. Nababagot na siya dahil wala nang nakakalaban sa kanya hanggang sa ibinalita ng alalay niya na may natagpuan silang perpektong target. At sakto, ito rin ang target ni Nasil at Anemone. At ang taong iyon ay si Toto na nangangarap maging sikat na bayani na gustong salihan ng lahat. Pero sa realidad, isa siyang sobrang mahiyain at awkward na higanti na hindi makausap ang kahit sinong estranghero. Kahit simpleng paglapit niya ay tinatakbuhan na siya ng mga tao dahil sa itsura niyang nakaka-intimidate kapag kinakabahan. Nalulungkot si Toto dahil hindi pa siya nakakabuo ng party kahit minsan. Ngunit bago pa siya makauwi, biglang nagbago ang kapalaran niya. Dumating ang tatlong assassin at sabay-sabay na sinabi na narinig nila ang tungkol sa kanya at gusto nilang makipag-party sa kanya. Pagdating pa lang nila, nagbabangayan na agad sina Seal at Anemone, habang si Goa naman ay nagsasabing mas masaya kapag mas marami. Nagulat ang mga tao sa guild, tatlong magaganda at malalakas na babae, gustong sumama sa isang awkward na loner. Pero para kay Toto, ito ang pagkakataon niyang matagal nang hinihintay. Dahil matagal na siyang mag-isa, handa siyang sumali sa kahit sinong tatanggap sa kanya. Pinipilit niyang ihanda ang sarili para sumagot ng oo. Samantala, sinusubukan ng ibang adventurers na kumbinsihin ang tatlong babae na huwag na nilang sayangin ang oras kay Toto at sumama na lang sa kanila. Pero sinabi ni Goa na ibinigay na niya ang puso at kaluluwa niya sa hero. Kumapit siya sa braso ni Toto, at dahil sa sobrang hiya at kaba, biglang nawala ng malay si Toto habang nakatayo. Naguluhan ng tatlong babae, kaya ipinaliwanag ng mga regular sa guild na talagang ganoon si Toto. Sobrang mahiyain siya, lalo na kapag babae ang kaharap. Habang iniisip ni Nagoha at Anna maaari nilang gamitin ang sitwasyon para sa kanilang kalamangan, naunahan naman sila ni Seal. Ginamitan niya ng mahika si Toto para maiangat ito at agad na lumipad palabas, binutas ang bubong ng guild. Sumunod naman agad si Nagoha at Ann, hindi sigurado kung ano ang gusto ni Toto, pero tingin nila ay mas mabuti na ring nasa labas sila ng lungsod. Biglang naglabas si Ann ng isang grenade launcher at pinaputukan si Toto, ngunit naiwasan ni Sil ang unang putok at hinarang ang mga kasunod gamit ang isang magic barrier. Napahinto silang tatlo doon at napagpasyahan ni Goa na gamitin ang dala niyang homebrewed potion para gawing pets ang dalawang babae bago niya asikasuhin si Toto. Kasabay nito, palihim namang naglaglag si Sil ng isang magic spell sa lupa upang makapagpatawag ng isang makapangyarihang nilalang. Pareho nang handang magpatayan sina Sil at Ann bago pa sila makarating kay Toto. Pero pumagitna si Goa at nagdeklara ng pansamantalang tigil laban, katulad ng ginagawa kamakailan ni Trump. Napagpasyahan ni Ann at Sil na pag-usapan muna ng mahinahon ng bagay. Pero nang ibaba nila ang kanilang bantay, bigla nilang napansing na paralisa na sila dahil sa espesyal na paralyzing perfume ni Goa. Ipinagmamalaki pa ni Goa ang ginawa niyang pabango, ngunit sinabi sa kanya ni Sil na napakalaki ng pagkakamaling nagawa niya dahil naabala nito ang kanyang summoning spell. Ngayon, siguradong mawawala na sa kontrol ang nilalang na tatawagin nito. Biglang lumitaw ang isang magic circle sa lupa at mula rito ay lumabas ang isang 8-legged dark dragon. Agad na nagpasya si Goha na tumakbo dahil hindi siya mahilig sa labanan. Sa gulat niya, kahit paralisado, pinilit ni Naan at Sil na gumalaw at hinawakan ang mga binti niya.
Pinipilit siyang ibigay ang antidote kung gusto niyang makaligtas. Habang nagtatalo silang tatlo, papalapit ang dragon. At bago pa sila lamunin nito, dumating si Toto at giniba ang ulo ng dragon gamit lamang ang isang suntok. Hindi makapaniwala ang tatlong babae sa nasaksihan nila. Pagharap ni Toto sa kanila, inaasahan nilang may sasabihin siyang astig na linyang parang tunay na main character. Pero dahil sa sobrang hiya, wala siyang masabi kahit isang salita. Pinuri siya ng tatlo dahil iniligtas niya sila, pero nang yakapin nila siya, muli na namang nag-shutdown ang utak ni Toto at nawalan siya ng malay. Nag-usap-usap ang tatlo kung dapat na ba nilang tapusin siya ngayon, pero sinabi ni Sil na huwag dahil napakagaling ni Toto kanina at may utang na loob sila sa kanya. Sumang-ayon naman sina Ann at Goa. Iminungkahi ni Goa na bumalik na sila sa lungsod at magkilalanan ng maayos habang kumakain ng dessert. Agad pumayag si Sil dahil mahilig siya sa matatamis at sumama si Ann para malaman kung kaaway o kakampi ba talaga niya ang dalawa. Samantala, si Goa ay balak lamang magpanggap na kaibigan hanggang makakuha siya ng tamang pagkakataon upang atakihin sila. Pagbalik nila sa lungsod, napagdesisyonan nilang magpakilala ng maayos. Sinabi ni Sil na isa siyang mage, si Ann naman ay pinanatili ang pagpapanggap bilang isang pari, at sinabi ni Goa na isa siyang dancer na mahilig magsaya. Sunod na si Toto. At bagamat gusto niyang magmukhang kalmado at cool, halos wala rin siyang masabi. Nagmumura lang si Toto nang mahina na poprotektahan niya silang lahat mula sa anumang panganib at inaasahan niyang makatrabaho sila ng maayos. Pagkatapos noon, niyakap siya ni Goa ng sadya para mawalan ulit ng malay upang makapagsalita siya ng malaya kasama ang dalawang babae. Doon naglabasan ng tatlo ng kanilang totoong identidad at motibo, at sinabi ni Goa na mas mabuti kung magsanib puwersa sila upang talunin ang hero. Sabi naman ni Ann na magre-resign siya dahil hindi sapat ang bayad para mag-cosplay at sabay pang makipagkumpetensya. Pero malaking kasinungalingan lamang iyon. Umakyat siya sa isang mataas na lugar at naglabas ng sniper rifle para barilin si Toto habang nakahandusay at walang bantay. Habang hinahanap niya si Toto, napansin niya ang isang batang babae na ibinebenta bilang alipin. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Naghagis siya ng smoke bomb at dinampot ang bata para ilayo. Binigyan niya ito ng pera at sinabing tumakbo ng malayo hanggat kaya niya bago niya harapin ang slave trader na isa palang halimaw na walang ulo. Sinabi ng halimaw na pagbabayaran niya ang panghihimasok sa negosyo nito, ngunit agad siyang sinalubong ni Ann at mabilis itong natalo sa lakas at bilis niya. Napagtanto ng halimaw na delikado na siya, kaya ibinuhos niya ang buong lakas niya at pinakawalan ng mahahabang berdeng tentacles na umatake kay Ann. Madali namang tinaga ni Ann ang mga ito, ngunit laking gulat niya nang biglang ma-regenerate ang tentacles at kayang kontrolin pa ang mga naputol na bahagi. Unti-unti siyang naiipit at binalutan ng halimaw ang sarili nito ng tentacles bilang perpektong depensa. Ngunit biglang lumitaw si Toto at tinapos ang laban sa isang suntok, winasak ang halimaw sa isang iglap. Nagulat si Ann at tinanong si Toto kung bakit siya naroon. Paalala naman ni Toto na nangako siyang poprotektahan siya. Dahil doon, bigla ring nakaramdam si Ann ng paghanga sa kanya. Pero napansin ni Toto ang kutsilyo sa kamay niya, at bago pa siya makapagtanong, nagpadala si Ann ng flying kiss upang patumbahin siya agad. Pinapanood din na Goa at Sil ang lahat mula sa sulok at tinawag nilang cringe si Ann sa paggamit ng flying kiss bilang sandata. Nainis si Ann sa kanila, at tinanong naman ni Sil kung bakit hindi na lang niya binaril ang halimaw mula sa malayo. Sagot ni Ann, kung nakita ng batang babae ang patay na katawan sa tabi niya, siguradong tatamaan ang isip nito at ayaw niyang may batang lumaki na may ganoong trauma. Sinabi niyang babaguhin niya ang bulok na mundong ito, pero kailangan niya ng pera para gawin iyon at hindi siya magdadalawang isip patayin si Toto para dito. Pinatakan niya ng mahika ang kutsilyo niya upang saksakin si Toto, ngunit sumagi sa isip niya ang imahe ni Toto na inililigtas siya kanina. Napahinto siya sa pag-i-enchant at nabasag ang kutsilyo sa halip na tumama ng tama. Nagpalusot siya na pagod lang siya, kaya iminungkahi ni Goa na kumuha sila ng kwarto sa isang inn. Nag-book si Goa ng iisa lang na kwarto para sa kanilang apat at nawala na naman ng malay si Toto sa sobrang kaba nang maisip niyang magkakasalo sila sa kama. Umalis si Ann dahil hindi pa siya handa para sa anumang freaky na mangyayari sa gabi. At si Sil naman ay wala ring ideya kung ano ba talaga ang ginagawa ng mga adulto sa loob ng kwarto, kaya nagpa siya rin siyang umalis. Nang maiwan si Goa ng mag-isa kasama si Toto, tinurukan niya ito ng isang espesyal na kemikal. Sigurado si Goa na magiging pet niya si Toto pagkalipas ng 5 minuto. Pero paglabas niya mula sa paliligo, walang nangyari. Sinubukan niyang akitin si Toto sa pamamagitan ng sayaw pero hindi man lang ito nagising. Nagpasya siyang huwag nang magpigil at lumipat sa kanyang dominatrix form. Hinampas si Toto gamit ang kanyang whip. Kahit ganoon, hindi pa rin bumigay si Toto pero tingin ni Goa ay unti-unti na siyang nakakakuha ng kontrol.
Gumamit siya ng isa sa kanyang special skills upang utusan si Toto na dilaan ang kanyang mga paa, ngunit imbes na sumunod, biglang tumalon si Toto at pining siya sa kama. Hindi sanay si Goa na siya ang Nade-dominate at nagulat siya sa nararamdaman niyang kakaibang tuwa. Ngunit nang bumalik sa ulirat si Toto at makita ang isang body na tila handang magpaubaya, agad siyang nawala ng malay ulit, ngayon ay may kasamang malakas na nosebleed. Tinawagan ni Goa sina Ann at Seal upang ipaliwanag ang nangyari at nagpa siya ang tatlo na gugulin ang gabi sa pagkakabonding na lang nila. Kinabukasan, nagising si Goa na preskong presko pero naroon na sina Ann at Seal nakatingin sa kanya na parang hinuhusgahan siya sa pagiging sobrang komportable sa sitwasyon. Sinabi ni Goa na mag-relax lang sila dahil may mas matinding tulujero sa kwarto, si Toto. Siniguro ni Ann ang kondisyon ni Toto at napag-alamang nawalan pala ito ng malay dahil sa nosebleed, marahil dahil nakita nitong tulog ang tatlo ng walang bantay. Bigla nilang naalala ang kani-kanilang misyon at hinugot ang kanilang sandata para patayin si Toto. Ngunit habang nakaharang sila sa isa't isa, nagising si Toto. Mabilis na itinago ng tatlo ang kanilang mga sandata at nilapitan siya para batiin. Pero dahil sa sobrang lapit nila, nahimatay na naman si Toto. Pagkaraan ng ilang sandali at nang makabawi siya, naghanda na ang grupo para sa kanilang unang adventure. Ngunit nag-aalinlangan si Toto kung kaya ba niyang makatrabaho ang tatlong magagandang babae, lalo na't nawalan agad siya ng malay pagkagising. Pinatatag niya ang loob niya, pinaalalahanan ng sarili na nangako siyang poprotektahan sila. At sinabing gagawin niya ang lahat. Tinanong ni Ann kung saan sila unang pupunta, ngunit sinabi ni Goa na dapat ay dumiretso muna sila sa Adventurers Guild para magparehistro bilang isang opisyal na party. Pagdating nila sa guild, hiniling ng receptionist na isulat nila ang kanilang pangalan at pangalan ng party leader. Sinabi ni Goa na si Toto ang mauna dahil siya ang leader nila. Nagulat si Toto dahil hindi pa man lang siya naging bahagi ng anumang party noon pero tinanggap niya ang responsibilidad. Tinapos ng receptionist ang papeles at sinabing maghintay sila habang pinoproseso ang lahat. Upang ipakita ang taos-puso niyang pasasalamat, inatraso ni Toto ang ulo niya at binagbagsak sa mesa bilang paggalang. Natakot ang receptionist, nagdugo ang noo ni Toto, at sobrang naalarma ang tatlong babae. Nilinis nila ang dugo at sinabihan siyang tigilan ng pagiging sobrang intense. Humingi naman ng paumanhin si Toto, nag-aalala kung karapat-dapat ba talaga siyang maging leader. Pagkalipas ng kaunti, narehistro na ang grupo sa guild at tuwang-tuwa si Toto nang makita ang registration license. Sinabi ni Goa na simula pa lang iyon at kapag nakaabot sila ng mas mataas na rank, makakakuha sila ng guild cards. Doon nila napagtanto na halos walang alam ang lahat pagdating sa basic na kaalaman ng pagiging adventurer. Kaya ipinaliwanag ni Goa ang karaniwang hierarchy ng ranks mula E-rank hanggang S-rank. Sabi niya, nasa E-rank pa lang sila ngayon pero kung marami silang matatapos na quest, mabilis silang pwedeng ma-promote. Nagtanong si Seal kung ilang araw bago sila makarating sa S-rank. Sagot ni Goa, hindi ito idle RPG at hindi ganoon kadaling umangat. Madalas umaabot ng taon bago makaakyat ng kahit isang rank ang mga karaniwang adventurer, kaya agad na nabahala si Seal. Hindi na ito pinansin ni Ann at lumapit siya sa bulletin board para maghanap ng quests. Sumunod si Toto. Bigla namang humabol si Seal at hinawakan si Toto sa braso na naging dahilan para mawalan ulit ito ng malay. Pagkakita nito, agad na naunawaan ni Ann at Goa na senyales iyon para sa isang pribadong pag-uusap. Tinanong nila si Seal kung ano ang pakay niya. Tinanong ni Seal kung bakit pa sila mag-aaksaya ng oras sa pag-rank up kung ang layunin naman nila ay patayin ng hero. Sumang-ayon ang dalawa at nagpasya na dapat na nila itong subukan agad, ngunit nauwi sila sa hindi pagkakasundo. Nagmungkahi si Ann na bigyan sila ng tig-isang araw para subukang patayin si Toto. Pumayag si Seal, basta't hindi sila makikialam. Sumang-ayon si Goa. Para maging patas, nag-jack and poy sila para magdesisyon kung sino ang mauuna. Pagkatapos nito, nagising si Toto at nakita niya si Seal sa tabi niya. Siya pala ang nanalo at unang makakakuha ng pagkakataon. Naging awkward ang sitwasyon. Gusto sanang magmukhang cool hero ni Toto para ma-impress si Seal pero hindi niya alam kung paano. Kaya nagtanong na lang siya kung nasaan sina Ann at Goa. Sagot ni Seal, lumabas ang dalawa para maghanap ng mission at siya ang naiwan para bantayan siya. Ngayong gising na ito, hindi na niya kailangang gawin yon. Nagpasalamat si Toto. Muling sumiklab ang katahimikan bago muling magsalita si Seal. Tinanong niya si Toto kung bakit gusto nitong maging adventurer, para ba sa pera o sa fame. Sumagot si Toto ng seryoso. Sinabi niyang gusto niyang magkaroon ng kumpiyansa para makakilos na parang normal na tao. Nagulat si Seal. Ipinaliwanag pa ni Toto na nai-insecure siya dahil sa peklat sa mukha at sa hirap niya sa pakikipag-usap.
Iniisip niyang kung matatalo niya ang Demon Lord, magkakaroon siya ng sapat na lakas ng loob para harapin ang ibang tao. Napaisip si Seal dahil naalala niya ang sarili. Hindi rin siya nagkaroon ng tapang para makipag-usap sa ibang demons noon at gusto rin niyang matapos ang mission para makilala bilang isang adult at magkaroon ng kumpiyansa. Ngumiti siya kay Toto at sinabi niyang magkatulad sila at dapat silang magsikap na lumakas ng magkasama. Nagpasalamat si Toto kay Seal pero lihim itong ngumiti ng palihim, iniisip na si Toto ang mamamatay sa halip na ang Demon Lord. Pagkatapos noon, humingi ng paumanhin si Toto kay Seal dahil palagi siyang nawawala ng malay at nagdudulot ng problema sa kanila, samantalang dapat ay sila pa nga ang pinoprotektahan niya. Naalala naman ni Seal nung iniligtas siya ni Toto mula sa Demon Dragon at sinabi niyang ginagawa na nito ng maayos ang tungkulin niya. Hindi kinaya ng mahiyaing bayani ang marinig na tinawag siyang mabait at muli na naman siyang nawala ng malay. Sa oras na iyon, dumating sina Ann at Goha dala ang isang quest. Pero bago iyon, tinukso muna nila si Seal na nahuhulog na raw sa isang hero. Pinatigil sila ni Seal at hiningi ang quest na nakuha nila. Ipinaliwanag ni Goha na kailangan nilang pumasok sa isang kuweba at maaaring salakayin ni Seal si Toto roon. Hiningi ni Seal ang pangako ni Ann at Goha na hindi sila makikialam at sumang-ayon naman ang dalawa. Ngunit tinukso siya ni Ann, sinasabing baka hindi niya kayang patayin si Toto dahil masyado na itong napapamahal sa kanya. Naghanda na sanang mag-away ang dalawa pero muling pumagitna si Goha para pigilan sila. Pagkaraan, nakarating sila sa kuweba kung saan naroon ang isang E-rank dungeon. Kinabahan si Toto sa pagpasok sa isang liblib na lugar kasama ang tatlong babae. Sinabihan siya ni Seal na huwag mabahala dahil kailangan lang nilang magmina ng iron ore para makumpleto ang mission. Nauuna siyang naglakad at sinabihan ng mga babae na sundan siya. Habang naglalakad sa likuran, tinanong ni Goha si Seal kung paano nito balak salakayin si Toto. Akala naman ni Ann ay muli itong magpapatawag ng higanteng halimaw. Sagot ni Seal na hindi iyon kailangan, aalamin muna niya kung gaano kalakas ang hero. Biglang may bumagsak na grupo ng slime monsters mula sa kisame at agad silang tinapos ni Toto. Pero sinabi ni Seal sa dalawa na puro suntok lang ang ginamit ni Toto at kahit noong napatay niya ang dragon, sinuntok lang din niya ito. Dahil umaasa lang si Toto sa lakas ng kanyang kamao, naiisip niyang maaari nilang samantalahin iyon at labanan siya gamit ang isang halimaw na resistant sa physical damage. Ipinaliwanag niyang natural na matibay ang slimes laban sa physical attacks at bagamat kaya ni Toto ang maliliit na slime, mahihirapan siya kung mas malaki at mas malakas ang kalaban. Nagtanong si Ann kung paano makakahanap si Seal ng ganoong slime sa dungeon. Sagot ni Seal, siya mismo ang gagawa. Ginamit niya ang kanyang magic para pagsamahin ang mga natalong slime at lumikha ng isang higanteng Emperor Slime. Nagpanik si Toto dahil wala naman siyang naramdamang malakas na presensya sa loob ng kuweba. Nagpasya siyang tapusin ito agad at tumakbo upang suntukin ang slime. Ngunit hindi lamang tinanggap ng slime ang lahat ng physical damage, dumaikit pa ito sa kamay ni Toto kaya hindi siya makawala. Plano talaga iyon ni Seal, pero kunwari ay nag-aalala itong lumapit at sinabihan si Toto na mag-ingat dahil kaya siyang lumunin at tunawin ng slime ng buhay. Nagpasalamat si Toto sa babala at nagsimulang mag-isip ng bagong paraan para lumaban. Binitbit ni Toto ang slime at pinalibot ito ng mabilis bago ito binangga sa pader. Ngunit bumalik ang slime sa kanya at siya ay tuluyang naipit, nakapindot sa pader at hindi makagalaw. Palapit ang higanteng slime sa kanya at kumpiyansa si Seal na magtatagumpay siya sa mission niya. Ngunit biglang ginawa ni Toto ang isang hindi inaasahang galaw. Matingkad niyang sinigaw sa slime na pakawalan siya at sapat ang lakas ng sigaw niya para tuluyang wasakin ang slime. Nang makita ni Seal na nabigo ang plano niya, nawalan siya ng tiwala at sumuko sa muling pagtatangkang atakihin si Toto. Pinaaliw siya ni Goha at sinabi na dahil wala ng slime na makakaistorbo, dapat na nilang tapusin agad ang pagmina ng iron ore. Lumalim sila sa kuweba at naghanap ng iron ore at nakakita si Ann ng ilang piraso. Sinabi niya na kailangan nila ng kagamitan para mailabas ang mga ito. Pero sinabi ni Toto na lumayo na siya dahil siya ang may pinakamabisang paraan sa anumang gawain. Pinukpok niya ang pader gamit ang kanyang mga kamay at nahukay ang iron ore. Nalabis na ikinagulat ng mga babae. Nagpatuloy sila sa pagkuha ng iron ore buong araw. Nang bumalik sila sa blacksmith na nagbigay sa kanila ng quest, nakapagtala sila ng malaking sako ng iron ore. Namangha ang blacksmith at sinabi na lagi niyang ibinibigay ang quest na ito sa mga newbie party para makita kung gaano sila kahusay at kalakas. Sinabi niya na baka si Toto na ang bagong record holder sa dami ng iron ore na nahukay sa isang araw at hinikayat siyang ipagpatuloy ang mahusay na trabaho dahil may malaking hinaharap siya. Pagkatapos noon, bumalik sila sa inn at tinanong ng mga babae si Toto kung paano siya naging ganito kalakas.
Nahihiya, sinabi niya na madalas lang siyang nag-eehersisyo na mas lalo namang ikinagulat ng mga babae. Biglang dumating ang isa pang adventurer na nasa shop ng blacksmith at sinimulang mang-insulto kay Toto dahil nakahukay siya ng mas maraming iron ore kaysa sa kanya. Sinabi niya sa mga babae na iwanan si Toto na i-rank at sumama sa kanya dahil D-rank siya. Pero binigyan siya ng pinakamasuklam na tingin na nakita niya sa buong buhay niya at agad siyang tumakas. Sinabi ni Goa kay Toto na huwag pansinin ng talunan dahil maaabot nila siya balang araw. Ngunit naramdaman ni Toto na tama rin ang sinabi ng lalaki dahil kahit ngayong araw, nahirapan siya laban sa slimes na pinakamahina sa mga monster. Iniisip niya na kung hindi siya pinili ng tatlong babae, mananatili pa rin siyang walang silbi. Kaya nangako siya sa sarili na magiging mas malakas para maprotektahan sila at matalo ang Demon King. Maya-maya, pumunta ang party sa kalapit na bayan. Habang nag-uusap sina Toto at Sil tungkol sa maliit na sukat ng bayan kumpara sa huling lugar na tinuluyan nila, sabik sina Goa at Ann na subukan muli patayin si Toto. Nagpasya silang muli maglaro ng Jack and Poy para malaman kung sino ang magkakaroon ng pagkakataon ngayon. Ang walang kamalay-malay na Toto. Iniisip lamang na naging malalapit na silang magkaibigan. Sa huli, panalo si Goa sa laro at siya ang magkakaroon ng pagkakataong makasama si Toto mag-isa. Ang buong bayan ay nakatingin sa kanya na parang mga bilanggo na hindi pa nakakita ng tunay na babae. Ngunit nalilito si Toto kung nasaan sina Sil at Ann. Sabi ni Goa na may ginagawa sila at tinukso siya, tinatanong kung hindi ba niya nagugustuhan ang makasama siya mag-isa. Bagaman sobrang kinakabahan, hindi naman nawala ng malay si Toto sa pagkakataong ito. Sinabi ni Goa na dahil mag-isa sila, dapat silang kumain ng kahit kaunting pagkain. Agad na nagtaka si Toto kung date ba ito, ngunit tinanggihan niya ang ideya, iniisip na siya lamang ay bodyguard ni Goa. Nagpasya siyang ipakita kung gaano siya ka-reliable. Ngunit hinawakan siya ni Goa sa braso at sinabi na sobrang excited siya sa kanilang date. Sapat na ito para ma-overwhelm si Toto. Pinapanood din na Sil at Ann mula sa malayo, alam nilang hindi talaga balak patayin ni Goa ang hero, kaya nakapagpahinga sila ng kaunti. Sinabi ni Sil na dahil may libreng oras sila, dapat subukan nila lahat ng pagkain sa bayan at hiningi niya kay Ann na samahan siya. Samantala, dinala ni Goa si Toto sa isang bar at nilagyan niya ng droga ang inumin habang hindi ito nakatingin. Hinikayat niya si Toto na inumin ito ng buo at sinimulang pagmasdan habang hinihintay na kumilos ang droga. Ngunit inisip ni Toto na baka gusto lang ni Goa na purihin ang napili niyang inumin para sa kanya. Sa isip niya, agresibong nag-flirt si Toto kay Goa pero hindi niya masabi sa labas. Akala ni Goa, patunay iyon na hindi umubra ang droga, kaya tumindi siya ng kaunti. Nilagyan niya ng gamot na nagdudulot ng paranoia ang isang meat skewer. Ngunit wala itong ginawa kay Toto, maliban sa paggawa ng kakaibang ekspresyon sa mukha. Pagkatapos, pinakain niya ito ng sandwich na may gamot na pwedeng matulog ng 1 linggo ang sinumang kakain. Ngunit ngumiti lamang si Toto nang nakakatakot habang sinasabi na masarap ito. Maya-maya, nagsimulang magmukmok si Goa dahil walang epekto ang mga espesyal niyang gamot kay Toto. Pakiramdam niya, malaking disadvantage siya sa kanyang mission. Dahil kahit ang kanyang mga kasanayan sa pang-aakit ay hindi umubra noon, dumating si Toto dala ang tsa at nagpasya si Goa na hindi na siya magpapigil. Tinanong niya si Toto kung mahal niya siya. Ginamit ni Toto ang lahat ng kanyang lakas para hindi mawalan ng malay. Tinanong niya si Goa kung ano ang ibig sabihin nito. Ginamit ni Goa ang kanyang kasanayan, sinasabing dapat siyang maging aso niya at ialay ang kanyang buhay at katapatan. Nagulat si Toto, ngunit tinanggihan niya ang kasanayan at sinabi na hindi siya pwedeng maging aso niya. Nabigo si Goa sa narinig at bumagsak sa bench, luha ang bumabalong sa kanyang mga mata. Nagmamakaawa siya kay Toto na huwag siyang kamuhian. Naging panik si Toto at nag-isip kung paano malinaw na maipapaliwanag ang kanyang sarili. Agad niyang tinanggal ang kanyang guwantes at kinagat ang kamay para pigilan ang pagkawala ng malay. Pagkatapos, sinabi niya kay Goa na hindi niya kayang protektahan siya kung magiging aso niya siya at ang pangunahing layunin niya sa buhay ay protektahan si Goa. Sil at Ann. Naantig si Goa sa narinig at pinahid ang kanyang mga luha habang nagpapasalamat kay Toto. Ngunit naabot na ni Toto ang kanyang limit at nang marinig ang mga salitang iyon, nawalan siya ng malay. Hindi makapaniwala si Goa na kinagat niya ang sarili ng ganito kalakas para lamang manatiling gising para sa kanya, kaya muling nagpasalamat siya. Maya-maya, nakabawi si Toto, at sinabi ni Goa na kailangan na nilang magmadali para makasama ang kanilang mga kaibigan. Biglang napansin ni Toto ang benda na may bulaklak na nakatali sa kanyang sugatang kamay. Sinabi ni Goa na iyon ang paraan niya ng pagpapasalamat. Commendat siya kay Toto at hiniling na itago niya ito sa sikreto na naging dahilan para muli siyang mawalan ng malay.
Hindi nagtagal, nakarating sila sa lugar kung saan naghihintay sina Sil at Ann. Agad na sinabi ni Sil kay Toto tungkol sa isang sikat na cake shop sa malapit at gusto niyang bumili bago maubos ang stock. Sinunod siya ni Toto, at sa parehong oras, tinanong ni Ann si Goa kung nabigo rin siya. Tumango si Goa ngunit sinabi niyang nag-enjoy siya. Pagkatapos ay tumakbo siya kay Toto at sinabi na kailangan nilang maghanap ng inagad para makabahagi sila ng kwarto. Nawalan ulit ng malay si Toto sa narinig ito at napansin ni Ann at Sil na tila masyado nang naging malapit si Goa sa kanya. Pagdating sa silid at mag-isa na ang tatlong babae, idineklara ni Ann na siya na ang susunod. Sinabi ni Sil na dapat ay laro ng Jack and Poy bawat araw, ngunit tumanggi si Ann, sinasabing hindi pa siya nagkakaroon ng pagkakataon. Kaya makatarungan na siya na ang susunod. Pumayag si Goa at sinabi na dapat sundin nila ang ganitong order mula ngayon. Ngunit sinabi ni Ann na hindi na kailangan iyon dahil tiyak niyang patatayuin si Toto. Wala namang tiwala sina Goa at Sil sa kanya at umalis sila upang maghanda para sa kanilang susunod na pagtatangka. Kinabukasan, nagpasya sina Sil at Goa na maglibot pa sa lungsod habang dinala ni Ann si Toto sa isang herb collecting quest sa kagubatan. Siyempre, nagtatanong si Toto tungkol sa dalawa at sinabi ni Ann na pareho silang sumakit ang tiyan dahil sa dami ng kinain kahapon. Sinabi rin niya na ang mga herbs na kukunin nila ngayon ay kilala sa pagpapagaling ng sakit sa tiyan, kaya pwede rin nilang dalhin para sa dalawa. Sinabi ni Toto na gagawin niya ang lahat para matapos agad ang quest. Ngunit agad na naging awkward ang mood. Pareho silang hindi magaling sa small talk at nagtataka kung ano ang sasabihin. Samantala, nag-e-enjoy sina Goa at Sil sa masarap na ice cream. Ngunit maingat na hinihintay ni Goa ang epekto ng mga gamot na nilagay sa ice cream. Sinabi ni Sil na huwag masyadong umasa dahil ginagamit niya ang magic para protektahan ang sarili mula sa anumang negatibong epekto. Tinutokso ni Goa si Sil, sinasabing hindi niya magagamit ang parehong magic laban sa mga kasanayan ni Goa. Ngunit biglang dumating ang isang matipunong lalaki at sinabi sa kanila na tumahimik dahil nagnanakaw pala ang kanyang grupo sa lugar na iyon. Sa kagubatan, naramdaman ni Ann na gusto niyang manigarilyo pero hindi niya magawa dahil nagko-cosplay siya bilang pari. Biglang nagtanong si Toto tungkol sa kanyang mga hilig bilang pangbukas ng usapan at sa ugali, sinabi ni Ann na gusto niya ng pera at alak. Napapanik siya dahil aksidenteng nasabi ang totoo pero agad niya itong itinakip sa pamamagitan ng pagsabing biro lang iyon. Tinanong niya rin si Toto tungkol sa kanyang hilig at naging sobrang kinakabahan ito dahil ayaw niyang aminin na halos ang pagpunta sa gym ang buong pagkatao niya. Muling bumalik ang awkward na katahimikan sa pagitan nila. Sa pagkakataong iyon, nagtanong si Ann tungkol sa peklat sa mukha ni Toto at bigla itong huminto sa paglakad. Samantala, sa bayan, hindi alintana ni Goa at Sil ang pagnanakaw at nag-uusap lang tungkol sa kalagayan ng mundo. Naiinis ang mga bandido sa kanilang di pansin na kilos pero nagpa siya ang leader nilang si Zark na ipakita sa mga babae kung gaano siya takot. Sinabi niya na dapat narinig na nila ang kanyang pangalan dahil dati siyang B-rank adventurer bago naging bandido. Ngunit nasaktan ang kanyang ego nang tawagin siya nilang wala lang. Nagalit si Zark at inatake si Sil gamit ang kanyang sickle pero basta-basta lang itong nablock ni Sil gamit ang kanyang magic barrier. Malamig niyang tinanong kung alam ba nito kung sino ang inatake niya. Bagamat natakot si Zark, muling inatake niya si Sil, ngunit sa pagkakataong ito tinarget ang mesa. Agad na umiwas sina Sil at Goa, at sinabi ni Sil na kaya niyang talunin ang bandido. Sinabi ni Goa na hulihin ito ng buhay dahil malamang may bounty ito. Madali lang kay Sil na tuluyang talunin ang leader ng bandido nang hindi talaga nasasaktan, at habang ginagawa niya iyon, ginawang alaga ni Goa ang lahat ng tauhan nito. Samantala, naisip ni Ann na bawiin ang tanong niya kay Toto dahil baka naging hindi komportable ito, ngunit sinabi ni Toto na ayos lang iyon. Ibinahagi niya na nakuha niya ang peklat mula sa isang atake ng halimaw. Sinabi niyang nawala ang kanyang tahanan, pamilya, at maging ang kanyang kumpiyansa dahil sa atake ng halimaw. Tinanong siya ni Ann kung gusto niyang makalaya, ngunit sinabi ni Toto na hindi siya interesado sa paghihiganti, gusto niya lamang magkaroon ng kumpiyansa para mabuhay ng normal at maniwala na may halaga pa siya bilang tao. Nakarating sila sa kanilang destinasyon, at habang kinokolekta ni Toto ang mga herbs, naisip ni Ann na wala itong epekto sa kanya ang kwento ni Toto tungkol sa pagkawala ng lahat dahil wala rin siyang anuman noon. Nagpasya siyang walang awa kay Toto at bigla siyang huminga sa kanyang tainga na naging dahilan para mawalan ito ng malay. Gumawa siya ng espesyal na bomba gamit ang kanyang kasanayan na lumalaki at sumasabog base sa lakas ng target. Inilagay niya ang bomba sa katawan ni Toto at pinanood itong unti-unting lumaki. Samantala, sa restaurant, nagpasalamat ang mga tauhan kay Sil at Goa sa pagliligtas sa kanila.
Sinabi ni Goa na pwede nilang dalhin ang mga bandido sa guild at gamitin ang bounty para ayusin ang kanilang lugar. Lubos ang pasasalamat ng mga tauhan sa restaurant at inalok silang libre ng dinner sa gabi, pero pinaalalahanan ni Sil si Goa na hindi nila gusto na malaman ni Toto ang tunay nilang lakas. Pumayag si Goa at agad na inilabas ang espesyal na pabango na naglilimita sa alaala ng lahat tungkol sa laban nila sa mga bandido. Namangha si Sil dahil kahit magic ay hindi karaniwang nakakapagtanggal ng alaala ng ganito kaepektibo, at nagpa siya siyang matutunan ng mga basic ng paggawa ng gamot. Samantala, sa kagubatan, unti-unting lumalaki ang level bomb sa katawan ni Toto, at natakot si Anne dahil kahit tumakbo siya, hindi niya na maiwasan ang saklaw ng pagsabog. Kaya nagpa siya siyang putulin ng bomba mula sa katawan ni Toto habang ginigising siya. Sinabi niya kay Toto na ihagis ang bomba sa layo hanggat kaya niya. At ginawa niya yon agad-agad. Lumipad ang bomba ng malayo at sumabog, naglabas ng napakalakas na enerhiya. Pagkatapos ng pagsabog, bumukas ang mga mata ni Anne at nakita na pinrotektahan siya ni Toto mula sa pagsabog na Iris sa kalahati ng bundok. Napapanik siya ng mapagtanto na dahil hindi nasaktan si Toto, mas lalaki pa sana ang bomba kung hindi niya ito inaksyonan. Pero nagpapasalamat siya dahil nakaligtas siya sa tiyak na kamatayan dahil kay Toto. Nagpasalamat siya, at dahil sa kanyang pagiging totoo, nawalan ulit ng malay si Toto. Maya-maya, nagpapatuloy ang party ni Toto sa iba pang mission, at ang kasalukuyang layunin nila ay talunin ang grupo ng mga goblin. Lagi siyang nakikipaglaban sa unahan at sinusuportahan siya ni Anne gamit ang kanyang mga kasanayan. Pinahina naman ni Goa ang mga halimaw gamit ang kanyang mga potion, at tinatapos ni Sil ang natitirang goblin gamit ang malakas na area attack. Pagkatapos nilang matapos ang mission, bumalik sila sa guild at binati sila ng receptionist dahil pwede na silang sumubok sa D-rank promotion exam. Wala nang nakakaalam tungkol dito maliban kay Goa. Ipinaliwanag niya na kailangan nilang pumasa sa pagsusulit para tumaas ang rank at makakuha ng mas magagandang mission. Sinabi ng receptionist na ang pagsusulit nila ay sakupin ng isang dungeon, at sa test na iyon, susuriin ang kanilang pagkakabuklod bilang isang team, kaya napapanik ang lahat. Hindi nagtagal, nakarating sila sa dungeon, at sinabi ng gwardya kay Toto na kailangan nilang marating ang pinakailalim na palapag ng dungeon kasama ang party at magdala ng patunay para pumasa sa test. Tinanong ni Anne kung gaano kalalim ang dungeon, ngunit tumanggi ang gwardya na sumagot dahil hindi na magiging pagsusulit kung tutulungan niya sila. Sinabi ni Goa na hindi iyon mahalaga dahil malapit na sila sa isa't isa at hindi magiging mahirap ang pagpas sa test. Nagsimula ang tatlong babae na ipakita sa gwardya ang kanilang magandang teamwork. Ngunit pagpasok ni Toto sa dungeon, lumabas ang masamang ngiti sa mukha ng tatlong babae dahil plano nilang atakihin siya sa loob. Isang araw bago nagsimula ang mission, nagtipon ang tatlong assassin girls upang pag-usapan ang kanilang strategy. Agad na sinabi ni Anne na hindi siya makikipaglaro at tutulong sa kanila sa pag-clear ng dungeon dahil wala siyang nakikitang punto sa pag-promote sa D-rank. Ngunit sinabi ni Goa na kapag D-rank sila, makakakuha sila ng bagong missions na nangangahulugang mas maraming lugar para maka-ambush kay Toto. Hindi kumbinsido si Anne at pati si Sil ay sumang-ayon sa kanya. Ngunit sinabi ni Goa na dapat pa rin nilang tapusin ang promotion quest. Pumayag ang dalawa at nagkasundo ng tigil putukan hanggang matapos ang promotion test. Pero sa loob, plano pa rin ng tatlo na balewalain ang order ng kanilang atake at ambushin si Toto sa loob ng dungeon. Sa kasalukuyan, sinusubukan ng party na hanapin ang daan patungo sa susunod na palapag ng dungeon. Napansin ni Toto ang isang pinto na may nakakakilabot na copper face sa gitna at may plate sa gilid na may mga tagubilin. Lumapit si Goa upang basahin ito. Bilang nag-iisang marunong bumasa sa grupo, natuklasan niya na mabubuksan ang pinto sa pamamagitan ng pagbibigay ng mana, at saka ito magbubukas sa pamamagitan ng pagbibigay ng stamina. Hindi maintindihan ng iba kung ano ang ibig sabihin nito, kaya ipinaliwanag ni Goa na kailangan ng hero na makipagtulungan sa isang mage para mabuksan ang pinto. Agad namang inilagay ni Sil ang kanyang kamay sa bibig ng nakakakilabot na figurehead at naabsorb ang kanyang mana. Napagtanto niya na tama ang teorya ni Goa, at ngayon kailangan ni Toto na ibigay ang kanyang stamina para mabuksan ang pinto. Inilagay niya rin ang kamay, at biglang naabsorb ang malaking bahagi ng kanyang stamina. Bumukas ang pinto at mas lumalim sila sa dungeon. Ngunit nag-aalala si Toto para kay Sil, iniisip na baka naabsorb rin ng pinto ang maraming mana niya. Lumabas na si Sil mismo ang nag-tweak ng spell sa pinto upang nakawin ang karamihan ng stamina ni Toto. Nagpasya siyang tapusin siya ngayon habang mahina pa ito. Ngunit biglang nag-cast si Anne ng basic healing magic kay Toto mula sa wala. Halos ma-shock si Sil sa nakita, pero pinaalalahanan siya ni Goa na kalma lang. Ipinaalala niya na nagkasundo silang tigil putukan ngayon. At kung may sino mang susubok patayin si Toto, pwede silang makialam.
Maya-maya, nakarating sila sa susunod na trial kung saan kailangan nilang tumawid sa isang kwarto na puno ng apoy. Nagdesisyon si Anne na magtapon ng bomba para palakasin ang apoy, pero mabilis na pinatay ni Sil ang apoy gamit ang wind magic, kaya nabigo ang plano ni Anne. Ang susunod na trial ay isang kwarto na natabunan ng fog na ganap na nagtatakip sa kanilang paningin. Habang si Toto ay naghahanap ng daan palabas, naglabas si Goa ng espesyal na pabango na pwedeng magdulot ng hallucination at magpatalo sa isa't isa. Ngunit wala itong epekto, at nagulat si Goa dahil inaasahan niyang maaapektuhan man lang si Sil o Anne. Sagot ni Sil na ginagamit niya ang magic para protektahan ang sarili mula sa negatibong epekto, habang sinabi ni Anne na sanay na siya sa mga toxins ni Goa kaya hindi ito epektibo sa kanya. Pagkatapos, bumalik si Toto matapos makita ang daan palabas at hindi na makagawa ng anuman si Goa sa dalawang babae. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at nagpa siya ang tatlong babae na unahin muna ang pagharap sa isa't isa bago atakihin si Toto. Bago sila makagawa ng kahit ano, nakarating sila sa susunod na trial, isang walang laman na kwarto na may tatlong pinto. Agad na pinili ni Anne ang pinto na patungo sa treasure room, sinasabi kay Toto na makakakuha sila ng pera kasama ng patunay. Tinukso siya ni Sil na gold digger at hiniling kay Toto na sumama sa kanya sa Room of Glory. Sinabi naman ni Goa sa dalawa na bitawan ang kanilang plano at sumama na lang sa kanya sa Room of Pleasure para magsaya silang tatlo. Hiniling ng tatlong babae kay Toto na pumili sa kanila at siya ay nalito. Hindi niya maintindihan kung paano biglang naging hostile ang tatlo sa isa't isa gayong ilang minuto lang ang nakalipas, parang best friends lang sila. Tumigil ang tatlong babae sa pag-aapela kay Toto at nagpa siya silang mag-away na lang gamit ang dungeon test bilang dahilan. Gusto ni Toto na pigilan sila para mabilis nilang marating ang pinakailalim ng dungeon. Biglang nagkaroon siya ng ideya. Sa halip na pumili ng isa sa mga pinto, pinukpok niya ang lupa na naging sanhi para bumagsak ito. Bumagsak ang buong party sa isang open space na may makakapal na ugat ng puno na sumipsip sa kanilang pagbagsak. Nalito ang mga babae sa nangyayari, at sinabi ni Toto na inisip niya na ang pinakamadaling paraan para marating ang palapag sa ibaba ay sa pamamagitan ng lupa. Biglang lumitaw ang isang matandang martial artist, pumapalakpak sa kanila dahil sa tamang desisyon at mabilis na pagdating sa pinakamababang palapag. Ipinakilala niya ang sarili bilang Lightning Legs Barrow at sinabi na siya ang magiging examiner para sa totoong test. Sinabi niya na para pumasa, kailangan lang nilang makatama siya ng isang hit. Bigla niyang tinitigan ng mga babae at sinabi kay Toto na maswerte siya na may harem ng ganitong kagandang babae. Naiinis ang mga babae sa sinabi at nagdesisyon silang patayin siya. Ngunit lumakad si Toto pasulong at sinabi na siya ang lalaban kay Barrow ng mag-isa dahil naging halos walang magawa siya hanggang ngayon. Tinawag siya ni Barrow na matapang pero tanga sa pagharap sa kanya mag-isa habang bigla siyang bumangon patungo kay Toto. Binangga siya ni Barrow gamit ang buong lakas ng sipa. Pero madaling na-block ito ni Toto at nagsagot ng suntok. Madali namang naiiwasan ni Barrow ang suntok at nagpa siya siyang subukan pa ang kakayahan ni Toto. Tumalon siya mula sa kisame at ibinagsak ang isang malakas na sipa sa leeg ni Toto bago maglunsad ng isa pang matinding atake, ngunit hindi nasaktan si Toto. Muling sumagot si Toto ng suntok ngunit naiiwasan ni Barrow ng isang millisecond bago pa man matama ang pressure ng suntok sa lupa sa harap niya. Namangha siya sa lakas ni Toto. At ganoon din ang tatlong babae sa bilis ng matanda. Biglang nagkaroon ng ideya si Goa at sinabi ito sa dalawa. Agad silang tumayo at sinabi kay Toto na hindi nila pwedeng pabayaan siyang lumaban mag-isa at susuportahan nila siya ng buong makakaya. Nagcast sila ng malalakas na buff at ipinadala ito. Ngunit sa halip na kay Toto, tinarget nila si Barrow para mas lumakas ito at durugan si Toto para sa kanila. Ngunit inisip ni Toto na ang mga buffs ay para sa kanya. Samantala, biglang naramdaman ni Barrow na mas malakas siya kaysa dati at sumugod kay Toto. Umaasang matatalo siya sa susunod na atake. Ngunit bumaba ang kanyang guard sa pagsugod ng all-out attack at isang suntok lang ni Toto ang nakapatumba sa kanya. Nadismaya ang mga babae dahil muling nabigo ang isa nilang plano nang mapansin ni Sil na may nanunood sa kanila. Lumingon siya, pero biglang nawala ang misteryosong stalker. Maya-maya, nakabalik sila sa ibabaw at ibinigay ng gwardya kay Toto ang sertipiko ng pagpasa sa D-rank promotion exam. Nagsimulang ipakita ng mga babae na parang sila ang dahilan ng tagumpay dahil sa teamwork at malakas na bond, pero naalala ni Toto kung paano sila muntik ng mag-away kanina. Sinabi niya na talagang nag-alala siya nang makita silang nag-aaway. Agad naman na nag-imbento ng kwento ang mga babae tungkol sa isang kakaibang spell sa kwarto na nagdulot sa kanila para mag-away. Nagpasalamat sila kay Toto dahil nawasak niya ang lupa bago tuluyang umabot sa epekto ng spell at madaling naniwala si Toto sa kanilang kwento. Habang naglalakad pa uwi, itinigil ng mga babae ang friendly na kilos nang lumingon si Toto sa kanila.
Gustong-gusto nilang mag-away muli nang biglang marinig nila ang kalansing ng tiyan ni Toto. Inamin niya na gutom na siya matapos ang test. Iminungkahi ni Goa na mag-party sila para ipagdiwang ang promotion kung saan pwede silang kumain at uminom ng marami. Pagdating nila sa inn, nagsimula ang selebrasyon at isang oras lang ay sobrang lasing na si Anne. Yamakap siya kay Sil at sinabi na matagal na niyang gustong magkaroon ng cute na nakababatang kapatid tulad niya at ginamit ni Sil ang magic para kontrolin ang impulsong pasabugin si Anne. Samantala, nag-flirt si Goa kay Toto, sinasabing pumunta siya sa kanyang kwarto mamaya pero hindi niya alam na sobrang lasing na ito at nawala ng malay. Si Sil ang unang nakapansin at gusto nang itigil ang party. Sinabi ni Anne na uminom siya pero tumanggi si Sil dahil ayaw niya sa mapait na lasa. Kaya binigyan siya ni Goa ng cocktail na gawa sa lokal na panghimagas. Hindi ito natanggihan ni Sil at isang oras lang ay sobrang lasing na rin siya. Yamakap siya kay Anne, tinatawag itong elder sister, at pagkatapos ay umakyat sa balikat ni Toto para maglaro. Samantala, si Goa ang pinakalasing pa rin, kaya inilabas niya ang isang siring at sinabing dapat na silang maglaban. Naiinis sina Anne at Sil dahil sinusubukan niyang atakihin sila habang mahina sila. Ngunit binago ni Goa ang plano, sinasabi na masyado siyang nag-e-enjoy at ayaw niyang sirain ito sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Inamin ng tatlo na wala silang totoong kaibigan at ang magkaroon ng ganitong party ay bago sa kanila. Nagbibiroan at nagbond ang mga babae habang walang malay si Toto. Sa huli, nag-sober sila matapos ang ilang oras at gin-icing si Toto dahil oras na para umuwi. Ngunit sa gabi, habang lahat ay natutulog, gising pa si Sil dahil nararamdaman niya ang stalker malapit sa kanila. Sinabi niya sa stalker na lumabas na dahil walang makakakita sa kanya ngayon. Biglang dumating si Happy, isa sa elite guards ng Demon King, sa bintana at binati si Sil. Naalala pa rin ni Sil ang mga araw na minamaliit siya ni Happy sa harap ng ibang demons bilang bahagi ng training. Ngunit ngayon, sa kanilang pagkikita, kumikilos si Happy na parang totoo ang pagkagusto niya kay Sil at alam ni Sil na hindi niya ito pinapalabas lang. Alam niya na kahit ganoon ang asal ni Happy sa labas ng klase, siya ang pinakastriktong guro sa Demon Kingdom kapag nagsimula na ang klase. Ngunit kung nandito si Happy, isa lang ang ibig sabihin nito. Kumpirmado yon ni Happy mismo, nandito siya para kunin si Sil pabalik. Sinasabi niya na kung hindi pa natatapos ni Sil ang kanyang mission kahit isang buwan na ang nakalipas. Ibig sabihin ay hindi pa siya handa sa mundo sa labas. Sinabi niya na kailangan nilang bumalik sa basement ng Demon Lord's Castle para mag-training muli. Napahinto si Sil sa takot sa narinig niya, ngunit nagpasyang bigyan siya ni Happy ng isang araw pa sa labas para maobserbahan ang tunay niyang kakayahan sa labanan sa totoong buhay. Pinipilit ni Sil sa sarili na matagal na niyang hinahawakan ang kanyang kapangyarihan dahil gusto niyang i-enjoy ang kanyang kalayaan. Ngunit bukas, tiyak niyang papatayin si Toto. Kinabukasan, nawalan agad ng malay si Toto nang makita ang nakalantad na tiyan ni Anne at nagulat ito dahil kay Toto ay walang problema na tumingin kay Goa buong araw kahit halos business clothes lang ang suot niya. Habang nagdedebate ang dalawa tungkol sa tamang pananamit, napansin nila na wala si Sil sa kanila. Tinanong nila kung maayos lang siya at nagdesisyon si Sil na magsabi ng totoo. Sinabi niya na masaya ang party kagabi pero hindi nito binabago ang katotohanan na magkaaway sila na may parehong layunin. Ipinahayag niya na papatayin niya si Toto anumang paraan at hindi siya mag-aatubiling patayin ang dalawa pang babae kung hahadlang sila sa kanya. Tinanggap ni Goa at Anne ang hamon nang biglang magising si Toto. Nagtaka ang mga babae, natatakot na baka narinig niya ang ilang bahagi ng kanilang usapan. Ngunit agad na tinanong ni Anne si Toto tungkol sa kanilang plano sa araw na iyon. Wala pa sa isip ni Toto ang unang plano ng araw kaya hindi niya alam ang sasabihin. Pumasok si Goa at sinabi na pwede na silang kumuha ng mas malalaking quests dahil D-rank adventurers na sila. Sinabi niya na pwede na silang pumasok sa mga dungeon at labanan ng malalakas na monsters. Ngunit bigla siyang yamakap kay Anne at sinabing kailangan nilang mamili. Hiniling niya kay Toto na kumuha ng madaling mission dahil siya at si Sil lang ang lalabas ngayon. Pagkatapos, pinananatili ni Anne ang abala ni Toto sa pamamagitan ng pagtatanong kung gusto niya ng anuman sa market habang tinatanong ni Sil si Goa kung sigurado ba siya sa pagbibigay ng ganitong malaking pagkakataon. Sinabi ni Goa na hindi niya inaasahan na kaya talunin ni Sil si Toto pero pinapangako niyang susuportahan siya kung magagawa niya. Maya-maya, nakarating sina Sil at Toto sa isang D-rank dungeon na puro monster rats lang ang laman. Agad siyang pinangunahan si Toto sa loob at ang unang monster rat ay umatake sa kanila sa loob lamang ng ilang minuto. Agad na pinukpok ni Toto ang monster rat at sinabi kay Sil na hindi siya magkakaroon ng kahirapan sa pagprotekta sa kanya. Napa-fluster si Sil sa narinig at nagmadaling lumakad, sinasabi sa sarili na pinili niya ang dungeon na ito dahil madali lang ito. Habang naglalakad,
Iniisip niya na napakataas ng defense stats ni Toto. Ngunit hanggang ngayon, nakikita nila na kaya lang niyang harapin ang physical damage. Naniniwala siya na hindi siya magiging kasing galing ni Toto laban sa Magic Traps at dito niya nakikita ang pagkakataon para talunin siya. Biglang natapakan ni Toto ang isang trap tile na nagdulot ng pagbagsak ng malaking block ng concrete na may mga spikes sa ibabaw. Ngunit nahuli ito ni Toto gamit ang isang kamay at inilipat sa gilid, sinasabi kay Seal na mas mag-iingat siya mula ngayon. Hindi nagulat si Seal at umaasa na tuloy-tuloy na lang mapapasok ni Toto ang mga traps dahil hindi lang physical traps ang dungeon na ito kundi pati na rin ang magical traps. Maya-maya nakarating sila sa susunod na kwarto at nagulat si Toto nang makita ang isang totem pole sa harap nila. Ipinaliwanag ni Seal na ang totem ay parang lock sa pinto at kailangan nilang tapusin ang mga kondisyon nito para makapasok sa susunod na palapag. Sinabi niya kay Toto na ibibigay ng totem ang mga kondisyon kapag hinawakan niya ito. At inisip ni Toto na pareho lang ito sa statue face sa nakaraang mission. Sinabi ni Seal na siya ang mag-aanalisa ng totem muna at natuklasan niya na binabawasan ito ang defense ng isang tao ng 10%. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para pataasin iyon sa 70% at saka sinabi kay Toto na ang totem ay babawasan lang ng 10% ang defense ng isang tao. Masayang tinanggap ni Toto ang papel dahil gusto niyang protektahan si Seal. Nang hinawakan niya ang totem, na-absorb nito ang 70% ng kanyang defense. Naramdaman niyang medyo mabigat siya at natuwa si Seal dahil nagtagumpay ang plano niya. Biglang bumukas ang pinto sa harap nila at sinabi ni Seal na malamang nandoon ang nest ng rat monsters. Habang papasok, biglang nag-atubili si Seal nang mapansin niyang nanunood si Happy. Kinabahan siya at nagdesisyon na huwag umasa sa iba pa para patayin si Toto. Biglang tinawag niya ang pangalan ni Toto at bahagyang inangat ang kanyang palda habang nakaharap siya. Agad na nawala ng malay si Toto sa nakita at pinaghahandaan ni Seal ang kanyang atake, iniisip kung paano niya natitiis ang lahat ng malupit na training mula kay Happy. Ngunit hindi na niya matiis ang pang-iinsulto ng ibang demon sa kastilyo. Palagi siyang pinagtatawanan na wala siyang talento kahit siya ang heir ng Demon Lord at gusto niyang patunayan na mali sila sa pamamagitan ng pagpatay sa hero. Natapos ni Seal ang kanyang chant at nag-summon ng malaking demonic side. Sinaksak niya si Toto at nagawa niyang saktan ito. Natuwa siya na nagtagumpay ang kanyang strategy at iniisip na mapapatay niya ito sa susunod na hampas. Ngunit naalala niya ang masasayang sandali kasama ang party at nag-atubili siya. Pinilit niyang iwaksi ang mga alaala at muling itinaas ang kanyang side. Ngunit nang isiga niya ang hampas, isang rat na sumusugod kay Toto mula sa likuran ang tinamaan niya imbes na si Toto. Ginigising ni Seal si Toto, sinasabi sa kanya na maging maingat dahil may isang rat na nakasugat sa kanya. Ginagamot niya pa ito at iniisip kung bakit hindi niya siya matamaan ng 2 beses noong nagkaroon siya ng pagkakataon. Humingi ng paumanhin si Toto sa kanya dahil sa pagiging walang magawa, ngunit bigla siyang bumunot ng suntok patungo kay Seal. Napapaniko si Seal, iniisip kung nahulaan na ni Toto ang tunay niyang intensyon, pero ang totoo, gusto lang niyang patayin ang rat na umatake sa kanya mula sa likuran. Biglang nagsugod ang mas maraming rats mula sa lahat ng direksyon at sinabi ni Seal kay Toto na iwan ang likod sa kanya. Ngunit sinabi niya na ipoprotektahan niya siya sa pagkakataong ito at natuwa si Seal sa narinig. Maya-maya nakabalik sila sa inn at nagulat sina Ann at Goa nang makita si Toto na may sugat. Ikinwento niya kung gaano delikado ang mga rats. At agad na nag-disinfect si Goa sa kanyang mga sugat para maiwasan ang impeksyon. Samantala, tinanong ni Ann si Seal kung bakit hindi niya natapos si Toto kahit nasaktan na ito at sinabi ni Seal na naubos ang kanyang energy. Totoong naniwala si Ann sa kanyang dahilan at tinukso pa siya dahil hindi raw siya kumakain ng sapat na protein. Pagkatapos, tinawag ni Goa si Ann para tulungan siyang gamutin si Toto. Habang papalapit si Ann, nagtanong sa sarili si Seal kung bakit siya mas gustong makasama sila. Sa gabi, pumunta siya para makita si Happy na hindi natuwa na ginamo niya ang hero sa halip na patayin. Sinabi ni Happy na pwede itong ituring na pagtataksil sa Demon Lord at tinanong si Seal kung may paliwanag siya. Sinabi ni Seal na inamin niya ang kanyang pagkakamali sa pag-aatubili sa isang kritikal na sandali at handa siyang tanggapin ang anumang parusa. Namangha si Happy sa mature na sagot niya at bigla ang sinabi na pwede na siyang magpatuloy sa kanyang journey nang hindi binabago ang anumang bagay. Nagulat si Seal at tinanong kung bakit siya papayagang lumabas kahit nabigo sa mission. Ipinaliwanag ni Happy na nandito siya para husgahan kung handa na ba siyang maging independent. Sinabi niya na ang bilis at lakas ng kanyang dark magic spell ay sapat para makakuha ng passing marks. Dagdag pa niya, ipinakita rin ni Seal ang maraming emosyon habang nakikisalamuha sa kanyang party at ito ay senyales ng emotional maturity. Natutuwa siya na nakita ang paglaki ni Seal kaya pinapayagan siyang ipagpatuloy ang kanyang journey.
Bigla namang sinabi ni Happy na napansin din niya na mahal ni Seal ang hero at bilang isang romance geek, agad niya itong nashipang. Napa-fluster si Seal sa sinabi at pagkatapos magtukso, lumipad na si Happy. Naiisip niya kung gaano siya nagbago. Dati siyang loner na galit sa lahat pero ngayon may mga tao na nagpapasaya sa kanya. Kinabukasan, bumalik na sa normal ang ugali ni Seal at kinorner siya ni Naan at Goa para tanungin kung bakit kakaiba ang kanyang asal kahapon. Sinabi ni Goa na pati si Toto ay nag-alala sa kanyang pagdadalamhati kahapon. Nagpasalamat ang dalawa na bumalik na sa normal si Seal at ginaising ni Goa si Toto, sinasabi na maayos na ang pakiramdam ni Seal. Pagkatapos nito, tinanong ni Ann tungkol sa mission nila ngayong araw. At sinabi ni Goa na mag-e-expedition sila ng matagal sa labas at matutulog sa bukas na lugar. Nasa bingit ng pagkawala ng malay si Toto sa iniisip iyon at hindi nagustuhan ni Goa na tila tumututol siya. Ginamit niya ang tinatawag na reverse Pedro Pascal na kasama ang pagpapapanik kay Toto hanggang sa ma-faint siya sa kanyang paghipo. Kinabukasan, naghahanda ang party ni Toto para sa kanilang unang expedition at si Goa ang pinaka-excited sa grupo. Tinanong siya ni Toto kung handa na ba sila para sa expedition. At tiniyak niya na inasikaso niya ang lahat mula tents hanggang sleeping bags. Nakapak na rin siya ng luggage at agad itong isinabit ni Toto sa kanyang likod. Samantala, tinanong ni Ann si Goa kung saan sila patutungo at sinagot niya na pupunta sila sa border village na tinatawag na Ani na nasa katamtamang layo mula sa kanilang lungsod, perpekto para sa kanilang unang expedition. Napa-excite si Seal sa narinig dahil ito ang tunay na pakahulugan ng adventure para sa kanya. Ngunit gusto ring malaman ni Ann kung ano ang layunin nila. Sinabi ni Goa na pinili niya ang lokasyon dahil gusto niya ng medyo mahaba at challenging na biyahe pero maganda rin ang mission. Bigla niyang ipinakita ang isang malaking kahoy na kahon at ipinaliwanag na ang kanilang trabaho ay ligtas na maipadala ito sa village. Napakabigat ng kahon kaya walang ibang handang kumuha ng mission, ngunit dahil dito, mataas rin ang reward para sa matagumpay na pagkumpleto nito. Lahat ay natuwa sa narinig at agad na pinasa ni Toto ang kahon na parang pinakamagaan na timbang sa gym. Handa na ang party para umalis, hindi nila alam na may nanonood sa kanila na may masamang intensyon. Sa daan, biglang sumigaw si Seal kay Toto, sinasabi na mas mabuti pang hindi siya ma-faint habang naglalakad dahil tuwing nangyayari iyon, siya ang kailangang magdala gamit ang kanyang magic. Ngayon pa, may mabigat silang luggage. At hindi niya kakayanin dalhin ang lahat ng sabay dahil mabilis itong makakaubos ng kanyang mana. Humingi ng paumanhin si Toto dahil hindi niya alam na lagi na pala siyang dinadala ni Seal at nangakong hindi na siya ma-faint. Ngunit biglang humampas ang hangin at nagkaroon si Seal ng Marilyn Monroe moment na wala agad sa utak ni Toto ang anumang iniisip. Nainis si Seal sa kanya pero sobrang excited siya sa adventure kaya pinasan niya si Toto kasama ang luggage at nagpatuloy sa paglalakad. Kinabukasan, nagreklamo si Seal na hindi sila nakalayo kahapon at humingi ng paumanhin si Toto. Nakikipag-usap si Seal at Goa kay Toto pero halos hindi na makontrol ni Ann ang pagnanais niyang manigarilyo. Tinanong siya ni Toto kung pagod siya at sinabi niyang ayos lang siya ngunit agad niyang iniwan ang pagpapigil at niyakap ang braso ni Toto, sinasabing kailangan niya ng suporta mula sa isang malakas na lalaki. Agad na na-faint si Toto at masayang naglakad si Ann para sa kanyang smoking break. Ulit-ulit itong nangyari at sa katapusan ng araw, maliit lamang ang nalakbay nilang distansya. Nagsisi si Toto at sinubukan siyang aliwin ni Goa pero wala namang pakialam si Seal. Ang mahalaga lang sa kanya ay mainit na ma-roast ang marshmallows at natuwa si Goa na nag-e-enjoy ang party kahit hindi gaanong umuusad ang mission. Pagdating ng gabi, habang natutulog ang lahat, nagbabantay si Goa sa luggage. Biglang lumabas ang bandit na nakita nila kanina at sobrang excited si Goa na harapin siya. Sinabi ng bandit kay Goa na ibigay na ang kahon o ibebenta niya ang mga babae sa isang perverted merchant. Kahit na medyo nag-enjoy si Goa sa ideya, wala siyang balak palayain sina Ann o Seal mula sa kanya. Sinabi niya sa bandit na pwede niya kunin ang kahon pero kung kaya lang niyang dalhin ito. Gumamit ang bandit ng isang skill na nagbibigay sa kanya ng parehong lakas at 5 taon ng gym at steroids. Kahit ganun, nahirapan pa rin siyang buhatin ang kahon at tinukso siya ni Goa na subukang mas pagbutihin pa. Sinabi ng bandit na manahimik siya, ngunit biglang nagmabula ang kanyang paningin at nahulog sa lupa. Lumapit si Goa sa kanya at sinabi na nilagyan niya ng makapangyarihang gamot na nagdudulot ng hallucination ang kahon. Siyempre, hindi ito gumana kay Toto at pati ang mga babae ay may mga precaution laban dito. Ito rin ang dahilan kung bakit ayaw ni Goa na mawala sa kanya ang iba, ang gawing laruan ng mga ito ang kanyang ultimate goal sa ngayon. Kinabukasan, ginaising ni Goa si Toto at napapaniko siya nang mapagtanto na natulog siya at nakaligtaan ang kanyang shift.
Sinabi ni Goa na hindi iyon problema at tinanong niya kung may nangyari. Sumagot si Goa na wala, tinatago ang bandit na tuluyang naging alipin niya. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay at sinabi ni Goa na kapag nakatawid sila sa kagubatan, narating na nila ang kanilang destinasyon. Biglang kumamo ang tiyan ni Toto at nagpasya silang mag-lunch break. Ngunit pinaalala ni Ann na mababa na ang kanilang supplies kaya kailangan nilang makahuli ng pagkain. Agad na nagreklamo si Goa na pagod siya dahil buong gabi siyang gising at sumama si Ann, sinasabing bilang isang priest, hindi niya pwedeng kitilin ang buhay ng hayop. Naiwan na lang sina Sil at Toto. At iniabot ni Goa kay Sil ang isang fishing pole, sinasabing manghuli siya ng magandang isda. Napa-excite si Sil sa narinig pero sinubukan niyang kontrolin ang kanyang saya sa harap ng iba. Pagdating nila ni Toto sa isang malapit na pond, nagsimulang humuni si Sil ng masaya at napansin ni Toto na tila na-e-enjoy niya ang pangingisda. Sinubukan niya itong itago at pinaalalahanan ng sarili na ang pangunahing layunin niya ay patayin ang hero. Pinayagan niya ang sarili na subukan muna ang pangingisda. Ngunit agad niyang na-realize na sobrang boring nito kung walang mahuhuling isda. Naginis siya dahil gusto niya ng excitement kaya nag-dive si Toto sa pond para pasayahin siya at makahuli ng isda. Sinabi ni Sil na gagamit siya ng magic para gawing mabigat si Toto para makalubog siya ng mas malalim. Nagustuhan ni Toto ang ideya, hindi alam na plano ni Sil na ilubog siya sa ilalim ng pond. Tinanggal ni Toto ang kanyang shirt, halos nagpakita ng kanyang pinaka-prominenteng personality trait. At sumisid sa pond. Naglagay si Sil ng malakas na gravity magic sa kanya, umaasang hindi na siya makakalabas sa ibabaw. Ginamit ni Toto ang dagdag na bigat at nakalubog sa hindi pa nasusurang lalim ng lawa, kung saan nakakita siya ng isang deep sea creature. Nahuli niya ito at lumangoy pabalik sa ibabaw na nagulat kay Sil dahil hindi niya inaasahan na makakabalik si Toto nang walang hirap kahit may spell siya. Tumalon si Toto pabalik sa kinaroroonan ni Sil at ipinakita sa kanya ang malaking isda, ngunit sinabi ni Sil na ito ay isang monster at hindi nila pwedeng kainin. Hindi alam ni Toto na isang ignorante at puro lakas lang ang tungkol dito. Biglang naalala ni Sil ang isa pang bagay tungkol sa monster. Binalaan niya si Toto na lumayo sa monster, ngunit huli na nag-squirt ito ng itim na tinta sa kanila bago bumagsak pabalik sa lawa. Galit si Sil sa nangyari, pero nang makita niyang natakpan si Toto ng tinta, bigla siyang napatawa. Nagdesisyon siyang tumalon sa lawa para maghugas at sumunod si Toto. Matapos mag-enjoy sa pagpaligsahan sa tubig, nagbalik sila sa pangingisda at sa huli, nahuli ni Sil ang isang isda. Habang nag-iisip kung tama lang ba na mag-enjoy siya gayong dapat ay patayin niya si Toto. Pagbalik nila sa campsite kasama ang iba, sinimulan nilang ihawin ang mga isda. Pinag-usapan ni Ann kung gaano niya kamahal ang inihaw na isda at tinanong si Sil kung nasubukan na niya dati. Hindi sumagot si Sil, kaya agad na iniabot ni Toto sa kanya ang isang inihaw na isda at sinabi na mas masarap ito dahil siya mismo ang hamuli nito. Biglang naalala ni Sil ang kanyang mga aral bilang tagapagmana ng Demon Lord ng hawakan ng isda. Tinuruan siya noon na kumain ng maayos, marahil ng isang sobrang Pino at British na guro. Ngunit nang makita ang inihaw na isda sa harap niya, pinili ni Sil na kalimutan lahat ng table manners at sinimulan itong kainin ng parang gutom na gutom. Masaya ang lahat na makita siyang nag-e-enjoy, kaya nagdesisyon silang mag-party gamit ang natitirang rations. Kinabukasan, sa wakas, narating nila ang bayan ng Ani. Sinabi ni Goa na siya at si Toto ang pupunta sa guild para i-turn in ang kahon. Pinayuhan niya sina Sil at Ann na maglibot sa merkado ng bayan dahil parang high-quality outfit thrift shop ito. Masayang tinanggap ni Ann ang suhestyon, ngunit nagtatago siya para makapag-smoke nang hindi nakikita ni Toto na labis na ikinainis ni Sil. Samantala, natapos ni na Toto at Goa ang quest at pinasalamatan sila ng receptionist sa pagtanggap ng trabaho. Sinabi niya na karaniwan, nakakakuha sila ng supplies mula sa ibang ruta, ngunit ngayon ay na-block ito kaya kinailangan nilang mag-order mula sa kanilang bayan. Sa cafe, tinanong ni Sil si Ann kung hindi ba niya patatakbuhin si Toto dahil araw niya ito. Sumagot si Ann na magpapahinga muna siya dahil pagod sa biyahe. Sinabi niya na hindi nila kailangang atakihin si Toto dahil lang sa turno nila at pumayag si Sil. Ngunit nilinaw ni Ann na hindi nila pwedeng patagilan ito magpakailanman at tinukso si Sil na siya ang pinakamalamang nagagawa nito dahil masyado siyang nag-e-enjoy. Nainis si Sil sa sinabi nito at hinamon si Ann na siya na ang atakihin si Toto at tinanggap ni Ann ang hamon. Agad nilang nilapitan si Toto at Goa, kung saan nagkunwari si Ann na galit siya kay Toto dahil palagi siyang nawawala ng malay kahit anong isuot niya. Kaya gusto niyang matutunan niya ang immunidad sa mga sitwasyon sa pamamagitan ng pagpili ng damit para sa kanya. Nalito si Toto sa kakaibang hiling, ngunit sumunod siya at ang napili niyang damit para kay Ann ay isang diving suit na sakop ang buong katawan nito.
Galit na galit si Ann sa Dom na pinili niya dahil hindi niya naiintindihan ang fashion. Sinabi ni Ann na ang kanyang outfit ay kailangan may sapat na estilo at functionality. Tinanong siya ni Goa na ipaliwanag pa dahil medyo mabagal sa pagkaintindi ang ating hero. Paliwanag ni Ann, gusto niya ng damit na hindi makakahadlang sa kanyang galaw at hindi rin gaanong namumukha sa karamihan. Mabilis niyang pinili ang isang damit na akma sa gusto niya at sinuot ito, ngunit kitang-kita sa lahat na mukha siyang assassin. Wala namang lakas si Toto para makipagtalo sa babae, kaya sinabi niya kay Ann na bilhin na nila ito. Masaya si Ann at ngumiti bilang pasasalamat at iyon na rin ang sapat para muling mawala ng malay si Toto. Sinabi naman ni Sil na kailangan nilang pumili ng damit na hindi lang katawan ni Ann ang natatabunan at may alam na siyang opsyon. Pinili niya ang isang mascot uniform at hindi makapaniwala si Ann na pumayag siyang isuot yon. Tuwa na tuwa si Sil dahil sobrang cute nito at si Toto naman ay nag-isip na perpekto ito dahil hindi siya mawawala ng malay sa makita ito. Agad tinanggal ni Ann ang mask at inilagay ito sa ulo ni Sil, sabay sabi na kailangan nilang ayusin ang itsura ni Goa dahil iyon ang pinakamalamang na magpapalunod kay Toto. Sinubukan nila ang ilang ibang estilo sa kanya, pero sapat na ang kanyang refined na appeal bilang babae para ipagpawalang bahala ni Toto ang lahat at siya ay nawala ng malay. Sa huli, napilitang isuot ni Sil ang isang animal onesie, at sobrang tuwa niya na nagdesisyon siyang pumili rin ng isa para kay Ann at sa sarili niya. Nalito si Toto sa lahat ng ito, pero pumayag siyang hindi mawawala ang malay kung susuotin nila ang mga ganitong damit. Pero si Ann, hindi pumapayag na isang lalaki ang magdikta kung paano siya magbibihis. Sinabi niya na hindi pwede silang mag-adventure na nakabihis ng ganyan, kaya pinili niya ang isang modernong outfit na talagang practical. Maganda siya rito, at hindi nawala ng malay si Toto, pero ikinagalit ito ni Ann dahil pakiramdam niya, parang hindi siya ang prettiest. Habang nagpout siya, hindi na kinaya ng maliit na puso ni Toto at nawalan ulit ng malay, kaya sumuko si Ann sa kanyang plano. Nanatili siya sa kanyang orihinal na damit. Habang pauwi na sila, nangako si Toto na sisikapin niyang huwag nang mawala ng malay muli. Ngunit sabi ng mga babae, magiging problema iyon dahil hindi na nila magagawa ang kanilang discussions, kaya napagpasyahan nilang huwag nang ayusin ang bagay na maayos naman. Dito nagtatapos ang video. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.